Ano ba yan, di puta? Kayo na pa ako dito chika-chika. Yung pala naka-offline pa rin ako sa pag-video, di puta. So, good morning Monday ngayon na di puta tayo ay mga maganda dahil sa pakainit ngayon. Oo. Kaya tayo ay magsipagkape dahil Monday ngayon, umaga na di puta kay painit. Di ba? May tamang chika-chika tayo. Kaya na parang chika sa pag-video ay di pungal. Yung pala ako pag-start, di pungal na yan. Dahil ko pa naman naiisip eh. Naalala ko silang lahat. Pero siyempre kailangan isa-isa lang para araw-araw may chismis man ako sa iyo. Alam ko na chismosa ka. Ganon, di pungal. Si yun, di dahil naalala ko ang ano. Naging kaibigan ko noon. Mabait siya. Tapos naging tropa-tropa din namin yung nanay niya. Kasi yung nanay niya, mabait din yun, naging kaibigan namin kasi naging kaibigan din niya ng nanay ko dati. Kaya pag magkalapit lang naman kasi halos, kaya chika-chika kami. Ngayon, yung si Girl Lalo, yung anak nga ni ate, ni nanay, naging kaibigan ko yun si Girl Lalo. So minsan banding kami, chismis-chismisan. Tapos meron din kami nakachismisan na boylet. Hindi naman siya totally boylet, siya ay tibuli tomboy, kumbaga tomboy, gano'n, o tibuli ba. So yun, tibuli yung isang yun, mabait siya sobrang mabait diday. Tsaka datsula siya diday. Kaya maganda ang trabaho niya. Tapos yung parents niya medyo may kaya. Kaya ito si Tibuli, medyo okay siya sa datsula. At saka sobrang bait. Hindi man lang siya naging mayabang. Tapos naging kaibigan siya. Naging kaibigan namin siya ngayon. Chika-chika kasi halos lang din naman yung lugar niya. Kaya naging kakilala namin siya, naging kaibigan. So isang friend ko na Girl Lalo ay maganda. Sobrang talaga siya maganda. Kaya lang meron siya naging boyfriend nung oras na may boyfriend siya. So, minahal niya yung lalaki. Yung father kasi niya, ay yung mother kasi ni Girl Lalo, si nanay niya, kumbaga kahit na i-cover yung anak niya, ay ganoon talaga matigas ang ulo. Kaya alam naman mga kabataan, ay grabe kung magkagusto. Oo, di yun, so nailan talaga siya sa isang lalaki hanggang sa, syempre, di namin alam kung talaga seryoso yung boylet na yun na isa, di namin alam. Pag nagkikismisan kami nila Tibuli, yung kaibigan namin Tibuli, na bantay din siya doon sa kay Girl Lalo. O binabantayan niya, kumbaga pag napunta kami doon, gala-gala, nilalakad-lakad din niya, lagi siya may busy, kumbaga may laging pagkain, may merienda sa amin. O kaya syempre tutuwa kami kami busog kahit magkismisan lagi. Yun. After all, yung pala, nalaman namin na tong si Girl Lalo ay nabuntis, yung isang tropa-tropa namin din namin alam. Ay, nabuntis pala siya ni boylet na boyfriend niya. Ang problema, hindi pala siya gustong i-cover ng boylet. O dahil, umalis si boylet, nagtago na, kala mo wanted. Oo, ismin, kabuntis. Kaya wala, no choice, nabuntis yung Girl Lalo. Mahal na mahal siya ni Girl Lalo yung boylet. Kasi nga, minahal niya kasi nga crush niya yung dati. So yun, ang nangyari nun, no choice na, kundi pabayaan ng sarili. Buti naman, kahit paano, kahit umalis na yung lalaki, yung nanay niya, kinover naman siya. Baga inalagaan siya, inasikaso. Hindi na sila nakapag-connect sa lalaki. Kaya hinayaan nila kung lumayas sa Pilipinas. Oo, ganun. Kaya syempre, ganun talaga ang love. Pag mga tanga talaga nakabataan sa pag-ibig. Buti sa ako, tikman na kaso nabuntis. Pero pasalamat din naman, kaya nagkaroon siya ng baby. Di yun, nabuntis siya. Nalaman din ni Tibuli, o kaibigan namin si Tibuli. Nalaman nga, nabuntis nga yung si Girl Lalo, na naging kaibigan nga namin, di ba? So after nun, talagang lagi din napunta doon si Tibuli. Lagi din siya napunta doon sa bahay doon ni Girl Lalo kasi napunta kami doon, nagkipag-kismisan nga kami, tsaka ni nanay, kismisan din. Siyempre si Girl Lalo nga dahil nabuntis, medyo relax, minsan tulog, o kasi nga nabuntis na nga siya. Ngayon, nagulat nga rin ako na laging si Tibuli, lagi na sumasama sa amin doon, nagkikismisan na rin doon, tapos nakakatawa doon kasi lagi siyang may mga pasalubong, ganun. Siyempre, lagi may bitbit si Buntis, lagi ganyan, tapos tinatanong niya minsan kung mayroong mga vitamins ba, kung nagpa-check up ka na ba, ganito ganyan. Kaso wala nga kasi trabaho din si nanay, naging rin siya doon. Wala siyang naging trabaho. Pero sarili naman nila yung bahay. Kaya syempre may mga anak nga, silang magkakapatid nila Girl Lalo nga, panganay siya eh. Kasi nabuntis nga siya. Ngayon, apply din yung nanay niya. Kasi wala na nun si tatay eh. Wala na rin. Kaya ang naiwan lang na si nanay. Di after nun, nalaman namin sa totoo buhay, ito pala si Tibuli ay minahal niya pala yun si Girl Lalo. Oo, kasi nga nagustuhan niya, simula sa pool, gusto niya talaga yun. Kaya lang nagka-boyfriend. Di yun, tuwan-tuwa si Tibuli kasi lumayas na rin yung lalaki. At least ngayon, yung pagiging buntis, pagiging responsibilidad ng lalaki dahil lumayas, ang ginawa niya, kinover niya. Bilang isang Tibuli, kinover niya lahat ang responsibilidad ni Girl Lalo. Kasi nga, simula sa pool naman, ay gusto niya tong babae na ito. Kaya lang, hindi naman niya sinisira, kumbaga hindi siya naninira o nag-over sa relasyon dalawa kasi nga mahal pa nga nung babae dati yung lalaki. Ngayon, sobrang malaki-laki tuwan-tuwa ni Tibuli kasi lumayas na rin yung lalaki sa tagal-tagal na panahon na minahal niya yung babae. Sa ngayon, swerte niya kasi kahit sabihin niya nabuntis yung si Girl Lalo, kinover niya lahat ng responsibilidad bilang ng isang asawa. Kahit Tibuli siya, talaga siya, lalaki siya, kahit Tibuli siya. Ang mahalaga niya ay nagkasama silang magrelasyon. Kung umami na rin naman yung Girl Lalo na gusto naman niya talaga si Tibuli dati kaso may nagustuhan nga siyang lalaki na nagkaroon siya ng anak. Kaya iniwasan niya si Tibuli kasi nahiya siya. Pero dumating sa time na talagang pinagbigyan ako talagang pinili ni Tibuli na mabuo ang responsibilidad nilang dalawa na makabuo. Kahit na pinabayaan siya ng lalaki, namin niya na i-cover niya lahat ng responsibilidad bilang isang ama. O kahit Tibuli siya, gagawin niya ang pagiging ama. Lahat ginawa niya, gagawin niya ang responsibilidad. Kaya sa nangyari na binahay niya yung si Girl Lalo, binahay niya si Girl Lalo. Oo. Kasi si Tibuli medyo may kaya-kaya kasi may maganda yung trabaho niya, tapos yung parents niya nasa abroad o nag-aaral nagtatrabaho sa abroad, doon din nakatira. Kaya si Girl Lalo hindi pa siya dumadating sa ibang bansa sa asawa sa parents niya kasi minahal niya nga yung Girl Lalo kaya hindi na siya bumalik ng ibang bansa. Bumili siya ng isang bahay para makasama niya yung Girl Lalo. At least nagkaanak na rin sila. Nakakatawa kami nun. Nakakatawa rin namin dati kasi parang naging swerte si Girl Lalo. Oo, kahit sobrang bobo niya sa pag-ibig niya dati sa lalaki dahil napugian lang at andipungal. Ayun, nangyari. Naging malas, diba, sa lalaki. Pero pasalamat ngayon, naging lucky niya sa relationship yung dumating sa buhay niya. Isang Tibuli, o di dahil. Oo, kumbaga lahat. Blessing is blessing. At least may anak siya. May anak kasi ng dalawa ni Tibuli. Lahat ng responsibilidad, si Tibuli na ang naggawa ng lahat. Ayun, masaya kasi hanggang sa magbabahay.
basta ang binyag, ang ano, birthday, lahat inano na lang. Kaya swerte din talaga. Swerte din sa nanay ni Girl Lalo kasi wala siyang stress kasi may sumalo sa kanyang anak, na bagong anak, di ba? Wala siyang naging problema kasi may dumating na tunay na tibuli na dumating sa buhay ng anak niya. Yun lang. Napachika lang ako kasi hindi ko sila nakikita. Hindi ko tanda sila sa Facebook eh. Kasi dati naman, hindi pa naman kami uso mag-Facebook dati. Pero magkakaibigan kami dati doon sa lugar na yun. Kaya, sayang. Yun lang, napachika lang ako. Kaya tapos na ang chismis mga chikahan. Goodbye, mga di po walang init. Liguan na tayo, bye.